Ang report po natin ngayon is about collaborative management. Alam naman natin na pag narinig natin ang salitang collaborative management, hindi lang to isa kundi dalawa or more na party sa magkasama, which is nagko-collab sila para may ma-create na maganda or yung maayos na bagay, just like yung for example yung mga mga inventor, mga ganyan, di ba? Hindi naman sila makakapag-create ng bagay na mag-isa lang sila. Kung meron man, siguro mga rare cases lang yung mga ganun. Pero dito sa collaborative management is nakafocus to dun sa pagko-collab or pagbibigay mo ng valuable things para maiambag mo sa iyong grupo or saan man. At eto naman ang mga pros and cons ng collaborative management. Una, yung pros niya is syempre effective kasi marami kayo, di katulad ng partnership, ganyan, na dalawa lang. Sa collaborative kasi marami, mas magiging kayo, kumbaga yung mga idea ng bawat isa na kakabit nyo doon is napapalawak nyo, kumbaga mas nakakabuo kayo ng out of the box, nakakapag-think kayo ng iba dahil sa iba't ibang suggestion ng mga kasama mo. And yung cons naman, syempre dahil nga marami, ganyan, di mo maiwasan yung may mga taong parang sabi natin na pabida, ganyan, yung mga kung sobra kung makapag-ambag, yung ganun, kumbaga yung kumbaga sa isang classroom, hindi mo kasi maiwasan yung parang yung may mga taong yung takaw pansin, parang ganun ba. So, ganun ang cons ng collaborative management. Naman po sa transformational management, this style of management is growth focused manager focus their efforts on encouragement, pushing their staff to ever greater accomplishment through them past their comfort zone, regularly and consistently motivating their teams to rise. Their bar for achievements manager works alongside with their employees, inspiring their team to ever greater efforts by demonstrating their own work ethic. So, dito daw po is minomotivate nila ang mga kanilang subordinate para mas maging better sila sa kanilang sarili. At hindi lang po yun is, example po pag may task sila na gagawin is, hindi lang po yung mga employees or subordinates nila yung gumagawa. Tumutulong din po yung mga leader na to para ma-inspire ang kanilang mga subordinate. Po sa coaching management style. So dito po, ginaguide po nila yung mga kanilang subordinates and members. Tulad lang po sa paglalaro ng, example po sa pagbabasketball. Yung coach po, is siya yung nag-guide din, siya yung nag-iisip ng plano kung paano nila matatalo ang kanilang mga kalaban. Parang ganun din lang din po to. Sila yung mag-guide, yung coach yung mag-guide, pero yung mga employees or subordinates ang gagawa o mag-execute. Pinagkaiba po niya sa transformational management is ito pong coaching is hindi po siya kasama sa gagawa ng mga task or mga plano, kumbaga siya lang po yung nagpaplano din. So yung pros pala po nito is innovation is increased and employees will more easily adapt to change. So yung binubus po nila yung energy nila para ma-inspire ang kanilang mga subordinates or employees para mas maging better po sila. Yung kagandahan naman po dito is magiging creative po yung bawat isa. Then yung mga projects nila is ma-achieve nila kung ano man yung gusto nila ma-achieve. Cons naman po niya is nakaka-burnout, lalo na pag meron kang binibit mo yung sarili mo na mas maging better. Nakaka-burnout, lalo na pag hindi ito na gamit ng maayos. Is resulta sa mabilis na pagpagod ng mga kanilang subordinate or employee.